Ng ilang senador ang ilang contractor ng flood control projects na bagaman iba-iba ang pangalan ay iisa lang din ang may-ari. Habang mayroon pang kaso na nabablacklist na o hindi na pinapayagang mangontrata sa gobyerno, ngunit nakakakuha pa rin umano ng proyekto gamit ang ibang pangalan ng contractor. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, ang mga sangkot sa flood control project scams ay hindi first-time offenders. Sa kaso nitong mga diskaya, mayroon silang St. Timothy, Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan niyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga contractor ng bagong kumpanya para ikutan yung blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist tapos nakakabalik lang? Suwestyon ni Senador Panfilo Ping Lacson, magkaroon ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang labanan ng mga blacklisted contractor. I think a closer coordination and cooperation interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, wag na lang nila i-register as a corporation sa SEC. Sa isang pagdinig naman ng Senado, binatikos ni Senador Alan Peter Cayetano ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Partikular ito sa halos 20 billion pesos na taunang gastos nito para sa Engineering and Administrative Overhead o EAO. Nagulat ako that in the last 4 years, 2022 to 2025, it's a staggering 94 billion pesos. So, kung pang testing at quality control pero wala naman palang quality and ghost project pa, sayang tong pondo na to. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.